Nilagay tayo ng Panginoon dito. Amen po. No? Alam niyo po, tunay ng tapat ang ating Panginoon sa ating po mga buhay. Alam niyo po, isang araw, prayer meeting to, kinausap ako ni Pastor. Kasi nung panahon ko nito, talagang nag-worry ako na nakita ko na for sale na. No? So talagang nabahala ako na parang dumating sa point na sabi ko, saan na naman kami nito mapapadpad, saan na naman kami nito mapupunta. And then ang sabi lang po ni Pastor sa akin, don't overreact. Don't overreact. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At kailanman hindi tayo ibabahiya ng ating Diyos sa buhay. May mga nawala po mang manggagawa, may mga nakita man tayo dun sa video ng mga nawala na, pero nagpapatuloy pa rin po ang gawain ng Panginoon. At sabi po dito, ang theme natin sa 20th anniversary po ng JCCF, ang sabi po, standing firm in the true grace of God. Pakisabi nga po sabay-sabay, standing firm in the true grace of God. Amen po. Sabi po ng Mateo 24 verse 13, meron ba? Wala. Sabi po sa Mateo 24 verse 13, ang mananatili hanggang dulo ay magtatagumpay. No? Alam niyo po, dito makikita natin na ang buhay Kristiyano ang buhay Kristiyano ay patatagan. Ang buhay Kristiyano ay patapatan. No? Hindi po siya patagalan. No? Magkaiba yung patagalan sa patatagan. Kasi pwedeng matagal ka na dito sa JCCF, pero hindi ka pa rin matatag. No, ang buhay Kristiyano po is patatagan. Sabihin mo sa katabi mo, patatagan. Balikan mo naman siya, sabihin mo, patapatan. No? So, sa umagang po ito, sa ating pong pagdako sa salita ng Panginoon, makipagbukas po kayo sa aklat po ng unang Pedro, chapter 5, verse 12. Kung wala kayong Bible, may pinresent naman tayo dito. 1 Peter chapter 5, verse 12. Diyan po yung theme ng ating pong anniversary. So, sabay-sabay po natin basahin. By Silvanus, a faithful brother, as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of God. Stand firm in it. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat sa pagiging tapat mo, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. At sa iglesyang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinahiya, O God. Hindi mo kami, Lord God, awin ng sang bahala, Panginoon. Kitang-kita namin, Panginoon. Very evident, Panginoon, ang pagkilos mo sa iglesyang ito. Kaya patuloy po namin dalangin hanggang sa pagpapatuloy namin na maging 30 years kami, 40 years, Panginoon, 50 years, Panginoon, ang gawain ito, mananatili kang tapat sa amin, Panginoon, at hindi yun magbabago. Muli, Panginoon, sa simpleng sulat na ito, dalangin po namin. Alam ko na hindi ito sinulat ni Apostol Pedro, Panginoon, dahil alam ko meron siyang gustong sabihin, meron siyang gustong ituro sa amin bilang kami namumuhay na may pagsunod sa iyo. Kaya reveal, Panginoon, i-reveal niyo, Panginoon, ang katotohanan niyo sa amin sa umagang ito. We ask the Holy Spirit, Panginoon, to speak to us, Panginoon, this morning. Ito po kami sa dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, ano yung itinuturo sa atin ng maiksing liham na ito? Actually, ano po yan? 1 Peter 5, verse 12 to 14. Pero kinat ko na lang siya ng hanggang verse 12. Dahil yun lang naman yung theme natin, no? So, ang main idea po ng verse na ito was to exhort believers to stand firm in God's grace. No, siguro iniisip ng iba sa atin dito, di ba Christmas party to? Dapat, about Christmas yung tinuturo mo, pero bakit parang patungkol sa pagsunod? Yung iba sa atin medyo nabibingi na puro na lang pagsunod dyan, wala bang pagpapala dyan. Alam niyo po, kami pong mga tumatayo sa harap na nagsasalita po dito, we're not here to please anyone. No? Hindi po kami nagpe-prepare ng sermon din na gusto nyo lang mapakinggan. No? Although itong topic na ito, related pa rin po ito sa Pasko. Related pa rin ito sa true essence ng Christmas. And this morning po, allow the Holy Spirit to minister in our hearts. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga is Standing Firm in the True Grace of God. Alam niyo po, itong katagana ito, yung manatili na matatag sa biyaya ng Panginoon, madali siyang sabihin, mahirap siyang gawin.
Hindi madaling manatili sa Panginoon dahil sa sobrang daming pressure o daming umaagaw na nagte-threaten sa atin na lumayo sa Panginoon. Alam niyo po, kagaya ng mga napanood natin kanina sa video, parang pag pinakinggan niyo, parang ang negative ng mga interview natin, no? Puro, ang buhay Kristiyano ay malungkot, ang buhay Kristiyano ay mahirap, no? Pero alam niyo po, totoo naman talaga na mahirap ang buhay Kristiyano, pero masaya ang buhay Kristiyano. Masaya kapag ikaw ay nasa piling ng Panginoon. Sabi nga ni Ma'am, ano ba bang hihingin mo pagkasama mo lang ang Panginoon sa buhay mo? So, sa ating po na humaharap sa iba't ibang threat na tayo po ay masway away from the Lord, makasama dito po yung mga desires, ang tinatawag natin worldly desires. Worldly desires. Kasama po dyan yung una po. Inordinate desire to be wealthy. Gusto natin yumaman. Mayroon nga akong naalala na nagpapapray kay Pastor. Pastor, pag-pray niyo po ako na magkaroon ako ng trabaho. Binigyan ng trabaho ng Panginoon. Nawala sa Panginoon. Now, desire to be accepted by someone or to win their approval. Diba? Ayan yung worldly desires. Pangatlo po, to fit in with society and enjoy a certain status. At pang-apat po, desire to engage in a certain status or certain behavior, relationship that does not honor God. Ayan. And to engage in a certain behavior, relationship that does not honor God. Marami pong bagay sa mundo po ang maglalayo sa atin o maglalayon na maglayo sa atin, na tumalikod sa ating pong mga pananampalataya. And I'm sure marami po tayo sa atin dito, marami tayong kilala na mga dati po mga on fire sa Panginoon. Pero ngayon po, muling bumalik sa makamundong pamumuhay. Nakakalungkot po, pero yun ang realidad ng ating pong nararanasan ngayon. Dumating po yung pandemic, napakarami pong tumalikod, napakaraming nawala. No? Noong nakaraan, nagre-reminisce kami about dun sa mga kasama namin sa youth camp before, na mga kabataan na talagang on fire sa Panginoon. Yung pag nag-worship, talaga nakaluhod, umiiyak, humahagulgol. Diba? Pag nakita mo, ma-encourage ka na itong Kristyanong ito talagang sobrang lapit sa Panginoon. Pero nabalitaan namin, tumalikod na pala siya. Or naging naging homosexual, gano'n. Nabuhay sa mundo, bumalik sa buhay sa mundo. And I myself din po, dumating din po ko sa point kung saan talagang muntik na akong tumalikod sa Panginoon. Para lang may bahagi ko sa inyo. Pandemic days po ng araw, ng mga panahon na yon, talagang masasabi kong on fire ako sa Panginoon. Kasi ang hobby ko po that time, manood ng preaching, online, umatay ng mga service online. Doon ko nakilala yung yung mga sikat nating mga manggagawa ng Panginoon. Sila Paul Washer, yan, sila John MacArthur, pinapanood ko lahat yan. Talagang ang desire ko, mas lumalim pa sa Panginoon. And then, every night po, pag alam kong tulog na yung nanay at tatay ko, bababa ako niyan. Inuuna ko talaga silang matulog niyan, kahit madaling araw pa sila matulog. Bababa ako niyan, nililay hands ko sila sa mga ulo nila habang tulog. Ipagpipray ko yung kaligtasan nila. That time, full of faith ako sa Panginoon na i-answer ng Lord yung prayers ko. But then one day po, walang ebidensya o walang palatandaan, walang paramdam, biglang pumalaw yung tatay ko. And talagang nag-breakdown ako ng araw na yun. Na para bang, at alam niyo po yung dahilan dahil sa lagnat. Ngayon, hindi din malinaw sa akin kung talagang ano yung dahilan. Pero, naniniwala ko mayroong magandang plano ang Lord. At alam niyo po, nung time na yun, iniisip ko, bakit kung kailan ako on-fire sa Panginoon? No? Tsaka nangyari itong bagay na ito. Hindi ko po naisip yun, hindi sumagi sa isip ko yung araw na yun. Kasi na-expect ko makasasama ko sila dito sa church. Pero alam niyo po, purihin ng Panginoon dahil napagtagumpayan ko yung pagsubok na yun. Dahil sa biyaya niya. At dahil din po sa mga kapatid na sa pananampalataya na nag-i-encourage siya akin. Alam niyo po, naalala ko nung pandemic days din, meron kaming Google Meet, yun yung gawain natin. Sino mga naka-attend dito nun? Prayer meeting online, di ba? Google Meet, Zoom. Naalala niyo na nagpapaawit ako, naka-acoustic guitar lang ako, tapos
si Pastor naka-unmute. Kaya pag kumanta si Pastor, delay yung dating sa akin, nadidistract ako. Pero alam niyo po, nagpatuloy pa rin tayo sa ganong setup, nagpatuloy yung ganong gawain. So that time I was lost, pero binalik ako ng Panginoon. And now, having a privilege na mag-speak ngayon sa anniversary is talagang, kung alam niyo na kung gaano ka-grateful yung puso ko. Kasi di ba pag mga ganyang anniversary ng church, pag mga ganyang mga big time event ng church, dapat mga big time din yung magsasalita dyan eh. Dapat nga mga guest speaker yan eh. Pero alam niyo po, itong nagsasalita ako ngayon sa harap niyo, never ko po itong na-imagine sa buhay ko. And naniniwala ako at ang kapuluhan ay sa Panginoon dahil siya po ang naglagay sa bawat isa sa atin dito. Alam niyo po, lahat tayo hindi excuse sa hamon ng buhay, sa hamon ng pananampalataya natin. Pero gusto ko pong i-encourage mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, declare with your mouth, na kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Amen. Proverbs 18:21, life and death is in the power of tongue. Kapag sinasabi natin yan, nagkakaroon po siya ng buhay. So sa kabila po ng mga banta sa ating po mga pananampalataya, paano natin mamimake sure na tayo po ay hindi tatalikod sa Panginoon? No? Of course, tinuro sa atin ng Bible na ang Diyos po ang nagsusustain. Siya po ang nag-i-enable sa atin to persevere in our faith all the way to heaven. Ang Diyos ang nagbibigay o nagsusustain, nagpapalakas sa isang Kristiyano para magpatuloy siya sa kanyang pananampalataya. Sabi po ng awit, 54 verse 4, Psalm 54 verse 4, surely God is my help, the Lord is the one who sustains me. Hindi mo kayo magpatuloy sa sarili mo lang. Madi-discourage ka. Ang Panginoon po ang ating tulong. So sa kabila po ng mga banta sa ating pananampalataya, ayun, nabanggit ko na yun. Mamimake sure natin yun kung tayo po ay tutulungan ng ating pong Panginoon. Pero sa ating pong, pag binalikan natin yung text natin, 1 Peter 5 verse 12, meron tayong role and responsibility. Yan. For us, na tayo po ay manatili sa grasya, sa kakagandang loob ng ating Panginoon, we must stand firm. You have to make a decision po na ikaw ay mananatili sa Panginoon, ano man po ang mangyari. Meron tayong role and responsibility. Yung Silvanus po dito, itong si Silvanus na ito, yan po si Silas. Kung nababasa niyo po yung Bible, yan po yung kasama ni Pablo. Naalala niyo yun, nung makanta sila sa kulungan, yan yun. Si Silvanus, si Silas. At gustong-gusto ko yung pagkakadescribe ni Peter sa kanya. Sabi diyan, he is a faithful brother. At ang ganda pong reputasyon, ang gandang reputation na ma-receive. Hindi siya flashy, hindi siya showy, hindi siya extraordinary title, but it is one of the most highest compliments that we could ever receive. No? Yung tawagin kang tapat. No? Brian, the faithful one, or the faithful brother, di ba? Irony, a faithful sister in Christ. Di ba? Alam niyo po kasi, at the end of the day, ang highest ambition po natin, mga Kristiyano, is to be found faithful by God. So, ilan sa atin dito yung gustong marinig na pagharap natin sa Panginoon, na sasabihin sa atin ng Lord, well done, my good and faithful servant. Now, going back po sa text natin, the true grace of God. Sabi dyan, exhorting and declaring that this is the true grace of God. Grace means we don't deserve it. Yan, people God. Ano po ibig sabihin ng grace? Grace means we don't deserve it at ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ito. Grace is kagandahang loob. Hindi mo deserve. Binigay lang sa iyo ng Panginoon. Now, kung sasabihin, kung babasahin natin po yung buong aklat ng Pedro, unang Pedro, from beginning to end, isa lang po yung clearly na sinasabi ni Peter dito. That God graciously provided a way for us to be saved. And it is by grace. Paano po ba tayo naligtas? Paano tayo nakakasumpong ng kaligtasan? Dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Ephesians 2 verse 8 to 10, for it is by grace that you have been saved,
Amen po. Nandiyan pa kayo? So, minahal at tinanggap tayo ng Panginoon not because po of anything or because of how good you are. Wala pong ibang mabuti kundi ang ating Panginoon. But rather because of what Jesus has already done on our behalf. Sabi nga po dyan, we don't strive to obey God in order to earn His grace. Instead, we strive to obey Him because we've already received His grace and are so grateful for it. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hindi tayo namumuhay na may pagsunod sa Panginoon dahil gusto nating makatanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Tinanggap na natin ang kagandahang loob ng Diyos kaya tayo namumuhay ng may pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, tinanggap ko na ang kagandahang loob ng Diyos. So hindi po tayo namumuhay na may pagsunod just to earn His place. Ito po ay natanggap na natin. At ito po yung magdadrive sa atin para tayo po ay mamuhay na may pagsunod. Sabi po sabi dun sa talata natin, God's grace empower us to live in obedience and a holy life. Now, pansinin natin yung balik tayo sa text natin, yung this is the true grace of God. Now, mapapansin natin doon bakit binanggit na true. Bakit hindi na lang this is the grace of God. Sa ibang translation, this is the grace of God talaga. Pero alam niyo po, ang madalas ginagamit yan is this is the true grace of God. Merong ine-emphasize dun sa word na true. Pag sinabi po kasing true, ibig sabihin merong false. Merong true grace of God, merong false grace of God. Sa Jude chapter 1, Judas chapter 1, tama ba? Judas? Chapter 1 verse 4. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. So meron po nung panahon na ito, hanggang ngayon sa panahon natin, meron pong mga bulaang propeta, mga huwad na guro na nagtuturo at pinabaluktot ang aral patungkol sa kagandahang loob ng ating pong Panginoong Jesucristo. Meron po akong napanood sa TikTok, napakalaganap ng mga bulaang pastor po. So mag-ingat po tayo sa mga pinapakinggan natin. Meron po sa pastor doon ang sinasabi niya, galit ang Diyos sa mga magnanakaw. Alam niyo po kung ano yung tiniterm niya na magnanakaw? Yung mga nagtatights pero hindi nagbibigay ng sacrificial giving. Diba? So sa church nila, required ka mag-tithes, required ka mag-sacrificial giving. Lalo na kung meron kang business, may trabaho ang mga anak mo, required ka kasi kung hindi paparoon ka sa pulpito. No? Meron din po mga, eto nakakalungkot kasi merong isang pastor, nagulat ako kasi pinapanood ko siya dati. No? Na pinapalo ko rin siya. No? At nakita ko yung minsan sinabi niya dito. Very controversial yung sasabihin niya. Sabi niya, hindi na kailangan magbasa ng Bible ang mga Kristyano ngayon. Ang kailangan natin is makinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Diba? Parang, ano yung gusto mong sabihin? Kasi daw, nung panahon daw ni Jesus, wala naman daw Bible. Ang mga tao daw po ay nakikinig lang sa sinasabi ng Espiritu Santo. So parang ini-encourage niya na mga believers ngayon, huwag na tayo magbasa ng Bible. Mag-inquire na lang tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Pero ang tanong doon, paano mo nga makakausap ang Holy Spirit without the Word of God? No? May mga pastor din po na turo sa members, okay lang magkasala, kahit intentional. To live like the world. Diba? Kasi ligtas ka naman eh. Believer ka na, ligtas ka na, para bang nakasulat na yung pangalan mo sa langit, hindi na yung mabubura. Alam niyo po, nakakalungkot po yung mga ganong mga kapatid natin na nililigaw. Kasi ang salita po ng Diyos, konting twist mo lang dyan, iba na yung sinasabi. May mga churches din po na ang tinuturo puro goodness ng Lord, puro pagpapala ng Lord, pagpapalain kayo ng Panginoon, pagyayamanin kayo ng Lord, pagtatagumpayin kayo ng Lord, hindi kayo iwan ng Panginoon. Diba? Very distorted, misuse, tawag dyan, perverted, no? Sugar-coated ang word ng God. So pag may mga napapanood po tayo mga gandong, ako, nagko-comment ako dyan eh. Ko-comment ako dyan lagi. So hindi po ito bago. Binanggit ito nung panahon nila Peter hanggang sa ating pong panahon. Hanggang sa uling araw po, lalaganap ang mga
bula ang propeta. Sabi nga po ng, hindi ko maalala sa aklat to ng Timothy, parang letter ni Paul kay Timothy na darating ang mga panahon na ang gusto nilang pakinggan ng tao is yung masarap pakinggan. So what is the true grace of God? What is the true the true grace of God? Bakit true grace of God? What is the true grace of God? The true grace of God is none other than the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ. Yung po yung tunay na kagandahang loob ng Diyos. Yung gospel, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ilan sa atin dito yung alam ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Hindi lahat, no? So, explain ko mamaya. Sabi dito, God is just. Ang Diyos natin ay patas. Amen po? And He is holy. Siya ay banal. So, He cannot violate His own attributes. Kung siya ay banal, siya ay patas, wala siyang kinikilingan. Wala siyang pwedeng gawin na magkocontradict sa kanyang pagiging Diyos. Diba po? He is a righteous God, and that's a good thing. But it presents also another problem. Sabi dito, if God is just, kung ang Diyos ay tapat, ano sa tingin niyo yung gagawin niya sa ating mga taong hindi tapat? No? If God is just, what does He do to us? Alam niyo po, I am going to share with you the most terrifying truth in the scripture. May palwasya to. The most terrifying truth in the scripture is knowing that God is good. Hindi nyo masyado siguro pa na naiintindihan. Paano naging terrifying knowing that God is good? No? Alam niyo po, nakakabahalang isipin, nakakatakot isipin na ang Diyos natin ay mabuti dahil tayo ay hindi. And it's terrifying to know that God is good because we are not. So what does a good God do to people like us? What does a good God do to people like us na makasalanan? Nagkasala po tayo sa Diyos, nagkasala tayo sa isa't isa, nagkasala tayo sa kalikasan, we've sinned against everything. And all of creation calls for condemnation. Now, kung patas at tapat ang Diyos, ano sa tingin niyo yung gagawin niya sa atin na mga hindi tapat? Kung sinasabi natin patas o tapat ang isang Diyos, pero ang dali lang sa kanyang patawarin yung nagkasala, masasabi ba natin tapat siya? Sa isang judge, sa isang, tawag niyo judge, husgado. Sa isang judge, kapag sinasabi ng judge, meron siyang pinanghahawakan na ikaw ay nagkasala. Pero dahil nag-sorry ka lang na isang beses, patatawarin ka na. So masasabi niyo ba na yung judge na yun is fair? Patas? Diba, para maging tapat ang isang judge, kailangan ibigay niya yung hatol na deserve ng pagkakasala mo. Now, kung sinasabi nating banal ang ating Panginoon, pero madali lang sa kanyang makisalamuha sa mga makasalanan, no? Makikita o matatawag ba natin siyang banal? The great question of all the scripture is this: how does a holy God call a wicked man to fellowship with Him and still be holy? How does a just God pardon a wicked man and still be just? Kagaya po sa korte, may mga parusa, may mga kapalit yung mga ginagawa nating offense. Merong fine, merong multa, at meron pong kabayaran para mapawalang sala. Ang sabi po ng Biblia, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So how does a holy God call the wicked man into fellowship with Him and still be holy? Paano naging banal pa rin ang Diyos nung tinawag niya mga makasalanan to have a relationship, to have a fellowship with Him? The answers is found on the cross of Jesus Christ. On the cross of Jesus Christ, we see the tremendous, unique revelation of the fullness of God's attributes.
Yan po ang tunay na mensahe po ng Pasko. Ang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa ating ikatutubos. Hindi po Christmas tree yung dapat nagpapaalala sa atin ng diwa ng Pasko, kundi yung tree ni Jesus, yung puno kung saan siya ipinako. God is a just and holy God, and He must condemn our sin. Now, hindi niya pwedeng palagpasin yung kasalanan ng tao. Walang matuwid sa harap ng Diyos, walang karapat-dapat sa sinumang tao. So God became a man, lives a perfect life as a man, and goes on that tree, and on that tree, the sins of His people is cast upon Him. All of the justice of God, all of the wrath of God, we deserve, is thrown down upon the head of Christ. He became cursed for us, sabi po ng Bible. He did the exact measure that is required in order for us to fully satisfy the justice of God. Kaya nga po, after yung kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. It is finished. The debt has been paid. Bayad na ang ating mga pagkakasala. He did what is required. To satisfy God's justice against God's people, He paid the price in full. Sino sa ating dito ang natutuwa at nagpupuri sa Panginoon na tayo po ay ginawang matuwid dahil sa ating Panginoong Jesucristo? Pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, hindi na natiling patay si Jesus. On the third day, He rose again and seated on the right hand of God, the right hand of the Father, and there is no other name given. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we save, and that is the name of Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, and that man is Christ Jesus. And that is the gospel of Jesus. Yun yung true grace of God. Jesus' birth, yung kanyang kapakanakan. Jesus' life, yung kanyang pamumuhay, sinless life. Jesus' death, yung kanyang kamatayan. Jesus' burial, yung kanyang pagkalibing. Hindi ba? Balik po parehas. Hindi. Jesus' burial, Jesus' resurrection, and Jesus' return. So, una, Jesus' birth, nung pinanganak siya. Jesus' life, yung kanyang pamumuhay, sinless. Jesus' death, yung kanyang kamatayan. Jesus' burial, yung kanyang pagkakalibing. Jesus' resurrection, yung kanyang muling pagkabuhay at yung kanyang muling pagbabalik. Ayun yung true grace of God na tinuturo ni Peter na panghawakan ng lahat ng Kristiyano. Yun yung true grace of God na tinuturo sa atin na dapat tayong magpakatibay sa katotohanan ito. Na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay, namatay para sa ating mga kasalanan, muli siyang nabuhay at muli siyang babalik para sa atin. So, lagi nating alalahanin at panghawakan ang katotohanan ito. Dahil dito, sa katotohanan ito, namatay yung ating mga early fathers. Up to the point of death, binabalatan sila ng buhay, sinusunod sila ng buhay, pinapatay mga mahal nila sa buhay ng harap-harapan. Tinanggap nila. Bakit? Dahil sa gospel na ito. Because of the gospel of Jesus. Nagpakatibay sila sa kanilang pananampalataya dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So bakit hindi ka magpapatuloy sa Lord dahil may nakaaway ka lang sa church? Alam niyo po, namatay ang Panginoon, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay, magmuli. Upang muli siya ay bumalik. Kunin tayo at ibalik sa piling ng ating Ama. Ito po yung nasa puso at labi po ng ating pong mga early fathers habang sila binubugbog, pinupugutan, pinapahirapan, sinusunog sa harap ng maraming pagsubok na natili po sila sa katotohanan ito. Jesus Christ is Lord. At yun po ang meaning. Yun ang mensaheng nais na ituro sa atin ng Lord sa umagang ito. Na sa pagharap po natin sa ating pong mga buhay, marami tayo sa Panginoon
ano man ang mangyari, we must stand firm in the true ways of God. Alam niyo po yung stand dyan, yung sinasabing stand. Yung word na stand po dyan, hindi po siya opposite ng walk or hindi siya opposite ng sit. Yung stand po dyan is opposite ng word na falling or pagpaksak. So, para ikaw ay manatiling matatag at hindi ka mabalya, mabulyaw, mabuwal yun. Para hindi ka mabuwal, kailangan mong manatili, maging matatag ka sa salita ng Panginoon. Naalala ko noon, kami po yung nagbakasyon sa Hingalag. At meron tong pong lugar kung saan merong kuweba, and then may mga pumapasok na matataas na alon doon, at lahat ng tatama ng alon tatalsikan. Siguro yung iba sa atin na lumaki sa dagat na-experience yun. No? Pag merong dagat, merong alon na malakas, di ba anong ginagawa mo? Binibrace mo talaga yung sarili mo. Ang ginagawa ko doon, nilulubog ko yung pa ako doon sa buhangin. Para kung sakaling umampas yung malakas na alon, hindi ako mabubuwan. No? And similarly, we have to do the same thing spiritually in the midst of various trials and temptation that comes our ways. Para hindi po tayo matangay, hindi tayo madala, we must stand firm in the true grace of God. So sabihin mo sa katabi mo, manatili ka kay Kristo hanggang wakas. Gawin natin yung panalangin sa bawat isa sa atin, na tayo pong lahat ay manatiling tapat sa ating pong Panginoong Hesus hanggang wakas. Sa katagumpayan ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, sabi dito, magpakatibay ka. Sabihin nyo nga po, magpakatibay ka. Magpakatibay? Magpakatibay. Magpakatibay ka. Magtapakibay yung nanay ko eh. Marami kang maririnig na boses sa mundo na magsasabi sa ating mas mainam mabuhay ang mundo. But when that day comes, remember to go back sa finished work ni Jesus on that cross. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 2. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. Matthew 24:11-13. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Maraming manlalamig. But the one who will stand firm to the end will be saved. And finally, Hebrews chapter 9 verse 26. We are saved by the grace of God, but we have to stand firm in that grace. Alam niyo po, minsan na pong namatay ang ating Panginoong Jesucristo at hindi na po yun mauulit pa. It is once and for all. Yun yung sinasabi sa Hebrew 9:26. Hindi yan. Yung Hebrew 9:26, yung minsan siyang namatay at once and for all na yun. Hindi na po yun mauulit. Meron po isang kwento, dito po magtatapos. Meron isang kwento na merong mag-ama na nasa gitna sila ng forest fire. Yung forest fire po yung nasusunog na kagubatan. Na kung mapipicture out nyo, na-trap sila doon sa isang kagubatan na nasusunog. And then ang direction sa kanya ng kanyang ama, punta tayo doon sa gitna kung saan nasunog na o sunog na yung area. Doon tayo magpunta. Alam niyo po, nagtataka yung bata. Bakit mag-stay tayo dito? Nasa paligid natin puro apoy. Puro malalakas na apoy. Bakit tayo mananatili tayo dito? Pero ang sabi po ng kanyang ama, itong part na to, itong area na to, sunog na to. Hindi nagagapang yung apoy dyan. Wala nang susunugin dyan. Sunog na yan. So, ibig sabihin po, safe na sila dun sa area na yun. Antay na lang nila kung upa yung apoy. Alam niyo po yung picture na yun, nag-represent yun sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. We must stand firm dun sa katotohanan ng ang Panginoong Hesus ay namatay na para sa atin. Hindi na po siya muling mamamatay para sa atin. Minsan na po siya namatay at yung po ay panghabang buhay na. Amen po. So, ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin pong pagpapatuloy as we begin 2025, no? Year 2025, hanggang year 2026, hanggang 60 years na yung GCCF. Ang dalangin ko po at ang encouragement ko po sa bawat isa, manatili tayong tapat sa ating pong Panginoon. Amen po? So, lahat po ng ating pagtitiwala, ialay natin o ilagak natin sa ating pong Panginoon Jesucristo. Hinanya niya ka pong bawat isa, tayo po lahat ito ngayon.